health sa publiko laban sa mga sakit na maaring makuha ngayong paparating na tag-init. Sa sinabi sa DZMM ni DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo, partikular na binabantayan ang kaso ng heat stroke na epekto ng mainit at maalinsangang panahon, kaya payo ni Domingo uminom ng 7 hanggang 8 baso ng malinis na tubig para maiwasan ng dehydration. Pinag-iingat din ng publiko sa mga sakit kagaya ng sore eyes, sunburn at ubot-sipon na sanhi ng natutuyong pawis sa katawan. Sa mga magulang at fur parents na rin, bantayan ng mga chikiting para maiwasang makagat o makalmot ng aso, pusa at iba pang hayop. Kung sakaling mangyari, agad kumonsulta sa doktor o magpabakuna kontra rabies. Kaya nakakatakot itong rabies kasi sabi nga namin ito lang ang sakit na ang case fatality rate. Ibig sabihin ang pagkakataon na matepok ka ay 100% kung hindi mabigyan ng post-exposure prophylaxis. Actually, wag natin aantayin yung senyales. Oras na tayo ay makagat o kaya makalmot o kaya meron tayong sugat at nadilaan lang ng kahit na sinong aso o pusa, mahalaga po na kumonsulta tayo sa isang animal bite center. Sa ibang balita, pagpapatupad ng libreng sakay sa LRT at MRT, ipinanawagan sa Kamara sa harap ng pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Narito kumpirmado. Siguradong balita mula sa Kamara at ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam. Trisha, hinimok niya Bayan Party List Representative Percival Sendanya ang Department of Transportation na gawing libre ang pamasahe sa MRT 3 at LRT Lines 1 at 2. Ito'y para i-boost ang paggamit ng mga commuters sa pampublikong transportasyon, lalo't inaasahan na tataas pa ang presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod na araw dahil sa tensyon sa Middle East. Sabi ni Sandanya na kung nagawa ng DOTR na gawing libre ang pamasahe sa MRT noong Pasko, kayang-kaya rin anyang gawin ito ngayong may kinaharap na krisis. Hindi rin anya maikakaila na kabilang ang mga commuters sa pinaka-naapektuhan ng taas presyo sa petrolyo, kaya sa pamamagitan sana ng libre sakay ay maibsan ito. Mahihimok din ito ang publiko na gamitin ang pampublikong transportasyon sa halip na sariling sasakyan. Nakatakda namang maghain ng Akbayan Party List ng mga panukala para tugunan ng suliranin gaya ng pagpapalawig sa Pantawid Pasada Program at paghimok sa mga LGU na pag-aralan ng service contracting para sa mga PUV para makapagbigay ng libre sakay sa mga commuter. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Sa entertainment, muling pinakilig ni South Korean superstar at Blackpink member Jisoo ang kanyang fans matapos mag-post ng behind-the-scenes photos mula sa kanyang bagong Netflix series sa Boyfriend on Demand, kung saan nag-shoot sila sa Cebu ng kanyang co-star na si So In-guk na isa sa mga highlight locations ng bagong K-drama. Tampok sa unang episode ng serye ang eksenang kuha sa Shangri-La, Mactan, Cebu. Makikita rito ang Love the Philippines signage habang ang karakter ni Jisoo na si So In-mi ay nagre-reminisce ng kanyang best summer in the Philippines. Bukod sa Shangri-La, Mactan, kinunan din ang ilang eksena sa Blue Water Maribago Beach Resort, Elmar Resort. Ibinahagi rin ni Jisoo ang ilang personal snaps kasama si So In-guk na kuha lahat sa Cebu. This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo. DZMM Balita Ngayon. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney! Hello Attorney! Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Hello Attorney!
Good afternoon mga kapamilya! Ngayon po ay March 9, 2026. It's a wonderful, sunny, fabulous, amazing, marvelous, wonderful Monday po para sa ating lahat. Lalo na sa mga kababaihan, International Women's Month pa rin po. At kahapon nga ay syempre meron pang mga kaganapan, events na ginawa po ng iba't ibang grupo bilang paggunita sa International Women's Day. So may kinalaman pa rin po doon ang ating magiging topic later on. Pero hello po muna of course sa mga pinakamamahal po naming viewers. Liza Aquino po at your service. Ang one half sa tambalang Aquino del Prado. Ang aking pong partner ngayon ay meron pong mahalagang hamon na kailangang harapin. Diyan po din sa area ng Batangas. Partner, Lomit Bulalo lang. Masaya na kami dito po. Have fun! At syempre, equally naman po talagang competent at matalino ang ating makakasama ngayon. Pansamantala dito po sa booth. Sasagot po sa inyong mga katanungan in just a few minutes. Talagang siya po eksperto talaga dito sa magiging topic natin ngayon. Dahil sa kanyang experience bilang board ng MTRCB, yung chairman mismo ng MTRCB. O may clue na tayo ha? Kaya kung kayo po may mga katanungan sa ating pong guest attorney na aking pong i-reveal in just a few minutes, hello po muna sa lahat ng mga nanonood sa Sky Cable Channel 26. At sa iba po nating cable providers, hello, magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre po magandang hapon po sa lahat ng mga kapamilya po natin dyan nanonood, nakikinig dito po worldwide sa I1 TFC, the Filipino channel. Kumusta po sa inyong lugar? Particular po dyan sa Middle East. Kumusta po ang ating mga kapamilya po dyan? Kamustahan po tayong padala po kayo ng mga mensahe po ninyo sa amin pong hotlines at live stream para alam po namin sitwasyon po ninyo. Ano? At syempre, hello po sa lahat ng mga pinakamamahal po namin listeners nakikinig po dito sa TZMM numero 1 sa aksyon. dito po yan sa Metro and Mega Manila. Hello po sa ating lahat. Gising. Alam po, alauna. Ito yung oras na tayo dapat po nagsisiesta, ano. Pero syempre po, ito yung oras din para kung wala naman kayong ginagawa at downtime po natin, mag-aral po tayo ng mga batas na pakikinabangan po nating lahat. Kung kayo po may mga katanungan, baka nasa live stream dyan, nakalimutan ko kayo magandang hapon pala. Mga nakatutok sa YouTube po namin dyan sa DZMM Teleradyo. Hello. Basahin po natin yung mga mensahe maya. Pero of course, kung kayo po may mga katanungan at mensahe sa aming pong programa, aming pong hotline, mainit na po. 0919-278-3000. Ulitin ko lang pong aming numero. 0919-278-3000. Abangan po namin yung mga mensahe maya-maya. At syempre kung gusto nyo pong makausap kami live, ang amin naman pong landline 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Kaya po, Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney! Hello, attorney! sa oras po ng 1:08 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Monday lesson. Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Hello Attorney. Alright, without further ado, atin na po ipapakilala ang ating pong guest attorney for today para po sa ating topic. Ang ating po kasing topic, kami kinalaman pa rin po dito sa mga karapatan po ng mga kababaihan. Hindi ko alam kung kayo po ay nasa social media nito pong Sabado o nito mga nakaraang araw, pero naglabas na po ng statement ang ating pong kapamilya actress na si Ann Curtis dito nga po sa naging komento ng isa pong kongresista, itago po natin sa pangalang 4th District Representative ng Quezon City, si Jesus Bong Suntay. Yun pa naman ang pangalan niya. But anyway, ang dami nga pong mga hindi natuwa sa naging komento po ng kongresista. Siya nga po ay nagbigay na ng kanyang apology. Kasunod din po niya na naglabas na rin po ng apology ang kanya pong asawa, no? Statement ang kanyang asawa na si Sheila Guevara Suntay. At ayun nga po, after nung nagsalita na pong asawa ng kongresista, ay naglabas naman po ng statement ang ating pong actress at TV host na si Ann Curtis. So, pagkatapos po ng mahabang statement ni Ann Curtis, ay meron po mga maaanghang at hindi po nakakatuwang comments ang ilan po sa mga social media influencers, let me just label them as that. Kung saan sinasabi po nila na parang wala kang karapatan na mag-demand ng respect bilang babae kung kayo naman
ay talagang lantarang nagpapakita ng mga nude, sexy photos sa mga magazine covers, sa mga pinipili mong role sa mga pelikula o proyekto na yung ginagawa. So parang may mga ganong argumentong sinabi, no? Ang ilan po sa mga influencers sa ito, calling out Anne and saying na parang hypocrite ka for asking for respect, pero ikaw mismo tinutont mo umano ang mga lalaki dito po sa kanyang pananamit, pananalita, action. So may mga ilan din po na nabanggit na celebrities na ganon ang sinasabi na kasalanan nyo kasi ganyan kayo manamit. So parang ating po pag-uusapan ngayon ay ano po ba ang sinasabi ng batas pagdating po sa pagpapakita ng respeto sa mga kababaihan, in particular po ito ngayon sa media, telebisyon, magazine, print man po yan, broadcast in general. And syempre wala pong ibang tao ang dapat pong makausap dito kundi po ang dating chairman po mismo ng MTRCB at founding partner ng M. Saville Law Office, si Attorney Toto Villarreal ang nagbabalik. Magandang hapon, Attorney Toto. Magandang hapon, Liza, at magandang hapon sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ang akon mga ginapalangga ng mga halin sa Iloilo kag sa Capiz. Good afternoon sa Hello tanan. po. Oo, sa mga kamag-anak ko. Usually gusto nila binabati sila. Ay, oo, dapat lang yan, Yan, sir. Oo. yan. At maraming salamat po sa oras ninyo. May I just say, Attorney Toto, ang ganda ng boses mo, timbre mo sa radyo, bilog na bilog, ang linaw. Nung estudyante kasi ako nun sa Ateneo, kinukuha ko minsan talent ng mga Kaya kaklase pala, ko. pang-broadcast ang boses, sir, in yung fairness. yung mga nag-aaral ng com arts tapos ang sweldo mo lang hopya. Oo. Ipas hopya. Sorry baka may commercial 'yon. Talagang hopya. Pero ngayon po, sir, syempre, ngayon ikaw ay isa na sa mga talagang tinitingala ng marami sa mga abogado po, and of course kayo po ay isa sa mga naging chairman ng MTRCB. So kayo po talaga ay meron pong karanasan, no? May kaalaman kayo kung paano po ba talaga pinoportray ang mga Oo. kababaihan sa media, sa mass media. Sir, talk us through it. Ano Yes. po ba dati at the time sa MTRCB ang ang marching rule sa inyo? Well, noon nung sa MTRCB nung panahon ni Pangulong Pinoy, meron talaga po kaming pangkalahatang guidelines na kumbaga ay ini-implement yung mga batas tungkol sa portrayal of women in Oo. media. Mm-mm. And kasama namin at iba't iba ang Presidential Office ng Communications, Bureau of Broadcast, lahat yan. At nung panahon po natin, meron pa nga po tayong Memorandum of Agreement or Understanding Opo. ng lahat ng mga network na magtutulungan tungkol dito. Dahil Okay. sa history naman natin, hindi tayo perpekto eh. Kadalasan ay minsan kahit kami nung high school kami o nung college o minsan sasablay ka talaga, may mga biro ka no pag may party, tapos kailangan ng kumbaga tawag natin joke no sa lahat nating mga kababayan. Ang nangyari doon ay merong pagbabalik sa tinatawag nating paradigm o kung paano natin tinatangi paradigm. Okay. oo, ang kababaihan. Una, ang gusto ko sabihin dito, ang kababaihan sa ating batas nagsisimula sa saligang batas, constitution, na merong natatanging kumbagay pagpapahalaga sa kababaihan. Okay. Hindi natin, unless you amend the constitution, no, hindi yan matatanggal. Meron tayong siguro sa ano naman no, sa socio-anthropology may tinatawag na may special predilection, ika nga pagmamahal ang ating lipunan sa kababaihan, sa kabataan, sa iba't ibang mga marginalized, mga mahihirap, mga nakatatanda, lahat po yan. Ngayon, yan ay nasa saligang batas. Subalit, yung pagpapatupad kung anong nasa saligang batas, halimbawa, meron po tayong Magna Carta of Women. Okay po. Yan, RA 9710. Medyo matagal na po yan. At sa Section 2 nito, nakasaad na the state condemns discrimination against women
in all its forms. Ano ibig sabihin ng in all its forms? Lahat Attorney? ng klaseng pamamaraan, lahat ng klaseng kumbaga sa pagpananalita, pagtrato sa workplace, halimbawa, pagtrato sa media, pagtrato sa iba't ibang aspeto ng lipunan. Pati po bang social media nandyan na yan? Oh, In all its forms eh. Pupunta tayo dyan. Kumbaga, kasi ang batas, nag-uumpisa parati yan sa medyo general, tapos pababa ng pababa. Ngayon, ang unang tanong natin, sinabi sa Section 2 na bawal ang discrimination. Ano po ba ang discrimination? Yan. Okay, go ahead, Attorney. So, it refers to any gender-based distinction, exclusion, or restriction. Dahil ikaw ay babae, tinatangi ka, kumbaga, pinipwera ka, iniitsapwera ka o linilimitahan ang iyong, kumbaga, kung anong magagawa mo, which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment, or exercise by women of human rights. By the way, ang Magna Carta of Women, ang nag-e-enforce nito ay ang Commission of Human Rights. Yes. Ganon oo. kataas niyan. Nagiging, kumbaga, pag merong binabangga ang karapatan ng kababaihan, binabangga mo human rights mismo, karapatang pantao. Okay. Kung kaya nga may mekanismo sa Magna Carta of Women na yung kung may offense dito ay doon ka pwedeng maghain Nang reklamo. na reklamo. Okay. And then itatap niya ang may task force, usually yan with DOJ halimbawa, depende dun sa magiging kaso. Ngayon, ano to yung mga patuloy pa? Hindi lang yung sinabi ko. Sabi mo, ano yung mga forma? Any act or omission. So pwedeng wala kang ginagawa, may nirereklamo na sa workplace tungkol sa kababaihan na aapektuhan. Bakit hindi prino-promote or bakit nagrereklamo? Halimbawa, humihingi lang ng konting pag-unawa ang isang nanay na halimbawa ay yung madala niya yung anak niya sa workplace minsan kasi walang mag-aalaga. Oo. Hindi naman niya kasalanan yun. In fact, sa international standards ng labor ay kailangan nga na merong lugar sa workplace na pwede siya mag-breastfeed. Halimbawa. Oh, dapat. Oo. Siyempre, oo. Kasi yung motherhood, ika nga, kumbaga, marami nagsasabi, yan ay ang number 1 na profesyon, ika nga. No? Exalted yan, no? So, including ang ano yung mga pwede sa pamamagitan ng batas, pamamagitan ng polisiya, administrative measure, practice, no? That restricts women's rights and their access and enjoyment of opportunities, benefits, and privileges. Okay, Attorney, sorry. Let me just focus dun sa particular na topic natin. So ito po, malinaw tayo na meron po dapat equal rights sa mga kababaihan sa Yes. lahat ng aspeto, in particular sa workplace. And in all forms, dapat po. Yes. Attorney, let's zoom in dito po sa mass media. Yan. Paano po yun? Bilang example, yung mga nagtatrabaho po Yan. sa mass media, Attorney. Ganito yan. Kasi yung binigay ko sa iyo, Section 4, pupunta ngayon tayo sa Section 16. Okay. O yun. Yun specific. Pinagbabawal sa Section 16 ng Magna Carta of Women, yung dapat merong positive pa nga eh. The state promotes the non-discriminatory and non-derogatory portrayal of women in media and film. Okay, dito po papapasok ang una kong question. Kasi babalik tayo sa nabanggit ko sa umpisa po ng programa. Yung ilan po sa mga nagsasabi, wala kang karapatan humingi ng respeto sa amin kung ikaw po mismo binabalandra mo yung kababaihan sa lahat ng social media in all forms. May iba na wala, topless siya and all. And there are roles in women, kung kayo po'y manonood sa mga teleserye po natin, na yung mga babae po ay ang kanilang mga role ay prostitute. Yes. Oo, or other mga ganun po Oo, klase oo. ng, ano po sinasabi ng batas dito? Is that allowed? Well, ganito yan. Una, ililink natin rin yan sa freedom of expression. Alright. Okay. At pwedeng mangyari nasa tamang konteksto na mayroong halimbawa
na role ng isang babae na kumbaga ay ang role niya babaeng may mababa ang lipad, di ba? Ooh. Yung mga ganyan, no? At nandun yan sa isang kaso na kumbaga lahat ng nasa media law dapat aralin, Miller versus California, no? Na dapat meron, at kahit na may ganong klaseng portrayal, dapat may redemptive value pa rin. Okay. Halimbawa, na pinortray mo siya na siya ay, sabi mo nga, naging prostitute, no? Oo. Pero sa bandang muli, siya ay nagtagumpay. Oo, Okay. gano'n, no? Okay. Or linabanan niya yung mga iba't ibang mga temptation, di ba? Even sa Bible, may mga women of ill repute, si Mary Magdalene. Halimbawa, nag-umpisa ang kumbaga yung kanyang buhay, ng buhay niya na hindi niya pa masyadong namimit ang Lord. Di ba? Sabi nga, dapat hindi mo siya pinapansin kasi siya ay mababa ang lipad. Paano natin mapapakita yung conversion story niya kung hindi rin ipapakita yung kung paano naging buhay niya dati? Gets. Oo. Yun. So, dapat may context Yes, siya. that's right. So, number 2, syempre, doon naman sa pagtingin natin sa regulation ng media, halimbawa, ay meron ring good taste na tinatawag. Okay. At pag-aakma doon sa halimbawa ay age level, kaya nga meron tayong yung mga SPG na palabas ay normally ay 10:00 ng gabi na. 'Di ba? Naalala Oo. natin, may napag-usapan May rating natin. kayo, SPG Oo. doon, MTRCB. Oo, tsaka merong doon naman sa child laws natin sa media, meron tayong kumbaga period na hanggang until 9 p.m. halimbawa, medyo ingat tayo. May batas rin para tayo dyan. Meron tayong National Children's Television Act Okay. tungkol dyan. Okay. Now, also, yung sinasabi that a woman is portraying herself in this way. By the way, yung Section 16 does not distinguish as to the kind of media. Ha? Yung So protection. pwedeng Oo. TV, social print. media, print, etc. Oh, okay. Now, the thing there is that also, yung halimbawa ay sa iyong pananaw ay medyo lumalampas, no? Yung naging tempting yung Okay. yes, pwede mong punahin yan. Okay. Okay? Kasi kumbaga, kunyari, vanguard of morality ka, di ba? Wala namang pipigil sa iyo. Basta lang, with charity, always with charity. Ano ibig sabihin ng with charity, attorney? Yung wala yung parang i-insultin mo yung tao. Alright. Maybe sabihin mo, mas maganda siguro sa susunod mong palabas, mas maganda kasi may mga bata ring humahanga sa'yo. Yung ganun ba? Pwede naman natin pag-usapan yung mga bagay na yan na hindi nakakasama ng loob, di ba? Oo. O hindi nakakasakit at hindi nakaka-down ng kapwa. But that being the case, dito, yung sinasabi natin na non-discriminatory, non-derogatory, at kasama na dito yung iba't iba pang mga batas natin na pumoprotekta sa kababaihan, hindi yun excuse, kumbaga, na they allegedly wore something very tempting. It does not remove from them their dignity as women. Okay, kasi po mapapanood yun sa TV ngayon, even the dancers ng mga noontime Yes. shows, Oo. makikita nyo or any game show, automatic sexy talaga ang Yes. mga damit eh. Oo. Wala naman talaga na katulad kong t-shirt pants na sumasayaw sa stage Yan. eh. Oo. So parang pag gano'n, wala naman po, nothing wrong with that. Ganito yon. Ang approach yan always, again, as I said, in good taste. Halimbawa, aking experience nung ako'y MTRCB chair, Opo. kapag may mga reklamong ganyan, nagkakaroon kami ng mga best practices conference. Oh, okay. Whether it is with ABS, GMA, and all the others. Tapos, napag-uusapan namin. Halimbawa, hindi naman attorney bare skin ang pag kunyari medyo parang sila ay nasa parang kala mo nasa stage show, no? With medyo skimpy. So ang ginagawa, sir, kami na pwede ho kaya i-far shot natin. I see. Oo. Alright. Oo. Or parang trapeze act sila para naka-tights pero hindi revealing. Oh, okay. Because doon they can move freely. Kasi halimbawa naalala ko noon
panahon ng mentor ko siya no? Si Kuya Germs. Oh, Even in high school. Sumalangit. Meron siyang GMA Super Show. Oh, okay. Tapos naalala nyo yung mga parang Folies Berger na yung Bell Stars, nakaganyan dadating, di ba? Parang nakataga Las Vegas. Oh, I see. Okay. Di ba? Oo. Okay. So, napapanood namin yan, di ba? Yung contours ng body, kasi they have to move freely. May mga, pero, wala kang makikitang, walang nagrereklamo. Oo, tama. Di ba? Na yung prurient yung ginagawa nila o yung paglalan ni Kuya Germs because na-achieve niya yung konteksto na doon walang mali siya talaga. Kasi okay, dapat yung overall idea Yes. maintindihan ng mga tao. Kasi Oo. sabihin natin, ang feel ay yung medyo parang pang showtime na Yes, yung hindi showtime na yung show Oo. I mean yung theme niya Correct. parang pang circus and Yan, oo. entertainment and Oo, theater, Oo. hence the costumes. Kasi Okay. sabi mo, di ba? Alam nga na nakamaong ka dyan, di ba? Oo, parang out of place ka rin Oo, naman. out of place, ganyan. Oo. And then, kunyari, gusto mo pang mag-ingat pero to achieve yung gusto mo mangyari rin na, kasi freedom of speech rin yan, expression. Mag-far shot ka, etc. You play around with the lights. Yes. Diba? Okay, gets. So, ang kailangan dyan, pinag-uusapan, and kasi mas madaling magpabawal Just don't do that. But, hindi ba mas yung virtue mas nagagawa ng mabuti kung pinag-uusapan at taking pains. Meron ba tayong ma-offend ba dito? Ito naman, how do we address this? Sa hanay lang ng kababaihan, iba't iba rin yung pananaw. Ako ang pananaw ko lang, now that we're talking about this, and this is my opinion po, hindi po ito opinion ng aking stasyon. Pero example po, nakakalungkot makita na kapag may game show po, ang babae po humahawak ng briefcase. Wala kang makikitang lalaking humahawak ng briefcase na sumasayaw. Babae po lagi. Babae maghahawak ng miro. Babae ang ganito, babae ang ganyan. Ang Correct. main character, lalaki. So Yun. parang, I don't know, I mean, wala po ito sa batas, but you know, I think, Actually, Is it? It is kakasabi ko lang sa'yo kanina. Hindi, pero kumbaga parang wala naman po nakalagay. Subtle. Kasi na-condition tayo, gano'n, no? Na pwedeng nilang gawin yon. Pero nakalagay nga na kapag nakaka-degrade, halimbawa, well, hindi naman siya degrade, is it? Parang hindi naman. Pero napansin ko lang kasi siya na why is it always the women? Okay, it's always debatable, pero merong isang rule. If, let us say, halimbawa, may chance na magkaroon ng suggestion na ino-objectify. Yan ang word, alright. Okay. Na, kasi pag objectify, medyo pilo na to, humihiwalay na yung pagkatao doon sa pag ginagawa mo lang siyang pangkasangkapan. 'Di ba? Sabi mo, yung kababaihan na nagdadala ng maleta tapos sumasayaw-sayaw sa gilid, etc. Pwedeng mangyari na sabihin na parang ginawa mo lang siyang props. Yeah. Oo, na nakakaaliw. Diba? Okay. Yun. Now, sasabihin naman, hindi, yan na ang kinagisnan namin. Yan. So therefore, even in the PD 1986 that created the tagal na MSCD. na presidential decree. Yun, nakalagay na meron rin we consider contemporary Filipino cultural values. Okay. So maraming norms, no? Pero sa akin, better na may pag-ingat, no? Kunyari mag-story conference tayo, parang something like to prepare. Is there another way na sila magdadala ng maleta? Tapos merong maleta. Iba pala yun. Anong maleta yan? May kilala ko mga nagdadala ng maleta sa isang kondo mo kayo, di babae mga naglalapag. Attache case, okay. Milyon Case, na lang. okay. So briefcase. Briefcase sayaw sa gilid. Baka there's another way of, di ba? Or may diversify the people there. It's not just all women. Can we make it, say, may babae, may lalaki, may part ng LGBT. Alam mo yun, parang just... Iba-iba. Di ba? Yeah. Ganon. So, you have to be creative. Sabi ko nga, more effort na para maging creative ka. So, sabi ko sa ganyan, kung ang show nyo ay sa Sabado, bakit kayo ngayon lang magpapa-approve ngayong Thursday? Tapos may problema. Punta ka ng Tuesday, pag-usapan natin. Di ba? Oo. Naku, ang ganda ng usapan natin ngayon, Attorney Toto. Sobrang dami ko pa pong gustong malaman from your stint as an RCB chairman. Kung kayo po may mga katanong kay Attorney Toto, now is the time. Ang oras po niya ay nakatuon lang sa atin hanggang alas 2
ng hapon ng kanyang undivided attention. Kaya naman po, sulitin na po natin ito at napakahirap pong makuha ang oras ni Atty. Toto. He's very busy. Ang aming pong hotline 09192783,000. Siya pong sasagutin yung mga katanungan. Guys, ulitin ko lang po ang hotline po namin 09192783,000. Tawag na po kayo. Abangan po namin yan. So, wag po kami bibitiw. Babalik ang Hello, Attorney. Hello, Attorney sa DZMM. Basta AM ZMM. Liza Aquino sa Hello, Attorney. Nagbabalik po ang Hello, Attorney sa oras po na 1:32 ng hapon. Liza Aquino pa rin po mga kapamilya at kasama ko po ngayon for today's video si Atty. Toto Villarreal, ang dati pong MTRCB chairman po na ngayon ay partner po natin dito for today. Pero syempre po, bago po tayo magpatuloy sa ating topic for today, sa mga kakabukas lang po ng radyo, telebisyon, ang pinag-uusapan po namin, ano po bang sinasabi ng batas pagdating po sa portrayal ng women, mga kababaihan sa media. So in all forms po ito, TV, radio, broadcast. And before we move on dito po sa mga reports, may message po dito si Jaffner Portal. Sabi niya, feminista ang host. Una, babae po ako. So yes, feminist, thank you. Yes, I am. Because being a feminist means that you're fighting for equal rights. Para po sa mga babae at sa mga lalaki, equal rights. Wala po tayong sinusulong na dapat mas lang mga babae. We just want equal rights for everyone, equal opportunities for everyone. And yes, I am proud to be one. And I hope lahat ng mga kababaihan din po, yan po isulong natin, no, sa araw-araw po nating pamuhay ang magkaroon ng pantay-pantay na karapatan po sa lahat ng mga sektor ng lipunan po natin, babae, lalaki, parte man po ng LGBTQIA, dapat lahat po tayo pantay-pantay sa bansang ito. But anyway, sa kayo po ay alamin po muna natin ang mga kaganapan sa labas ng himpilan. Fuel subsidy sa mga jeepney operator at tsuper hindi sasapat ayon sa piston. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, na-interview ko na rin si Piston President yesterday. Sinabi niya na para meron pa yata silang gusto pang gawin ng gobyerno bukod dito sa fuel subsidy. So ano pa nga ba yung mga yan, Nico? Go ahead. Yun na nga, Liza, no? Hindi mapupulan ng minumungkahing fuel subsidy ang laki ng itataas sa presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa nangyayaring kaguluhan sa gitlang silangan. Paliwanag ni Modi Floranda, ang Pangulo ng Transport Group na Piston, sa simula pa lamang ay hindi na sumasapat ang ibinibigay na subsidiya ng pamahalaan na panakitbutas sa mataas na presyo ng diesel. Narito ang kanyang pahayag. Ang fuel subsidy, alam na natin yung history niyan na panahon pa lamang ni GMA ay naging malaking problema ng mga operator at mga driver sapagkat ang fuel subsidy ay once on a month lang. Isang bisis lang na ibibigay. Anong size ay halimbawa ng 6,500? Ang 6,500 po ay kukonsume labang sa loob ng 3 to 4 days ng ating mga driver kung nagkukonsume kami ng 30 liters per day. Kaya ang sa amin, ang tingin namin, sa ang tingin makakatulong, pero ang masang panawagan namin sa gobyerno, kung gusto niyan tulungan ang mga driver at mga operator at ang mamamayan, tanggalin niya ang isa-istak sa langis. Yan nga ang pahayag ni Modi Floranda, Liza, no, tungkol dito sa minumungkahing fuel subsidy at patuloy nilang panawagan na tanggalin ang excise tax sa langis. Kit ni Floranda, hindi lamang ang hanay nila sa transportasyon na makikinabang kung mapapababa ang presyo ng diesel at iba pang mga produktong petrolyo, kundi pati na ang taong bayan na consumer ng mga pangunahing bilihin na tiyak na maapektuhan kung mabibigo ang gobyernong mapigilan ang taas presyo ng petrolyo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Maraming salamat, Nico Bagsik. Samantala, Manila City Government magpapatupad ng 4-day work week. Wow, hashtag sana all. Upang makatipid sa kuryente at langis kasunod ng patuloy na pagtaas po ng presyo ng krudo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa lungsod ng Maynila. Hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert. Liza, magpapatupad ang pamahalang lungsod ng Maynila ng 4-day work week sa mga tanggapan ng city government bilang bahagi ng hakbang para makatipid sa konsumo ng kuryente at langis, dulot ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan, nakasaad sa Executive Order Number 8 Series of 2026
na nilagdaan ni Manila Mayor Isko Moreno na ipatutupad ang condensed work schedule para sa mga departamento, tanggapan at ahensya sa lungsod. Sa ilalim ng kautusan, magbubukas ang mga opisina ng pamahalaang lungsod mula Lunes hanggang Huwebes lamang na may pinalawig na oras sa trabaho gaya ng alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi o alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, habang suspendido ang regular na operasyon tuwing Biyernes. Gayunman, mananatiling bukas sa mga essential at frontline services tulad ng Emergency Response Unit at Health Services. Ayon kay Moreno, layunin ng polisiya na mabawasan ang konsumo sa gasolina, mapababa ang operational costs at makatulong sa pagpapaluwag ng daloy ng trapiko. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM. Maraming salamat, Bert Dizon. At panghuli po natin balita ngayon, isa pang suspect sa hazing na ikinasawi ng isang maritime student, nagpahayag na ng kahandaang sumuko ayon sa PNP. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene. Liza, nagpadala na ng surrender fillers sa mga LGU ng Dasmariñas at General Trias sa Cavite ang iba pang suspect sa hazing na ikinasawi ng bagitong maritime student na si Kenneth Alcedo. Ito ang inihayag ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanio kasunod ng pagsuko sa mga otoridad ng 5 suspects kaso. Hindi mo na binanggit ng PNP kung ilan ang mga nagpahayag na kagustuhang sumuko, pero kabilang anya ang mga ito sa listahan ng pangalan na hawak ng nilang may direktang pakikipag-ugnayan o partisipasyon sa naturang insidente. Samantala, sa bukod naman ng pahayag ay muling nanawagan si DILG Secretary John Vic Remulla sa iba pang sangkot sa krimen na kusang loob ng sumuko sa pulisya at huwag nang hintayin pang buong lakas ng batas ang gumalaw at umugis sa kanila. Kasabay ng paalala sa kabataan na huwag nang makasali pa sa mga kaparehong grupo, lalo na kung mayroong hazing dahil labag ito sa batas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat, Marlene Padiernos. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Smart, the #1 dishwashing paste. Tanggaling-galing! Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instrenta. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney! Nagbabalik po ang Hello Attorney sa oras po na 1:39. Mga kapamilya, ko kayo po may katanungan sa ating pong topic for today, aming pong hotline 0919-278-3000. Kung may iba pa po kayong mga legal concerns, welcomes din po yan dito sa aming program. Ang aming pong landline 8924-4101, locals 5671-72 at 73. Meron pa po tayong 20 minutes dito sa programa. Please, kung tatawag po kayo, now na. Pero ito po may katanungan na po tayo natanggap ngayon mula kay Louie Basco. Sabi po niya, pwede po bang masuspindi ang isang programa na nagpahayag ng kabastusan sa kababaihan? At ano po ang pwedeng ikaso po sa mga ganito? Okay. Go ahead, Attorney. Sa ating pagkakaalam, maari po, pero subject of course yan po sa due process. Halimbawa po, pwede kayo maglahad ng administrative complaint sa Movie Television Review and Classification Board. At ilahad doon na napansin nyo po na merong hindi pagrespeto sa kababaihan. Kaya lang po, pag kayo nagreklamo, kailangan po pag may papatawag pong hearing, si Chair Lala, ay dapat mag-attend kayo. Kasi importante yung kumbaga anong epekto sa inyo. Ikalawa po, pwede rin po kayo maglahad ng complaint po sa kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. KBP, okay, good question po yun dito. Good thing na nabanggit niyo po yan because I have a question about this. Paano po ang ilang mga kumpanya, broadcasting stations, na hindi naman po registered under KBP? Pag kailangan po miyembro of course po ng KBP yun sila. lang mariregulate nila. Yun na mariregulate nila. Okay. At kung sa mga commercials naman po, dati pa yan sa Ad Standards Council. May ganun pala? Meron, oo. I see. At may simultaneous po na jurisdiction po yan, ang MTRCB at ang Ad Standards Council. Ayun po. So meron naman po tayo mga pwedeng lapitan po ng mga agencies, mga kapamilya, kung kayo po may mga nais idulog sa kanila. Kasi naintindihan po namin na may mga anak po tayo. Opo. Of course, we wanna break the stigma, yung mga bagay na alam nyo po na hindi
masyadong nakatutulong in values formation. So, po pwede nyo po yung idulog. Sa Hello Attorney, no joke. At tanong sa amin kung ano po ang pwedeng ano. May dadagdag pa ako dyan. Oo. Halimbawa po ay Going Concert Corporation po ang halimbawa yung stasyon. Meron po, pwede nyo pong tingnan ang kanilang manual of discipline at kanilang sariling Magna Carta. Pwede rin po kayong magreklamo as a third party. Yon. Alright, maraming Okay. salamat, Attorney Toto. Meron lang tayong magbibigay daan sa ilang mga paalala, mga kapamilya. At sa amin pong pagbabalik, meron na po tayong live caller. Miss Ana, wag po kayong aalis sa linya po, ha? Magbabalik po ang Hello, Attorney. Hello, Attorney sa DZMM. Basta AM, DZMM. Sa atin ngayon, Attorney Toto. Miss Ana, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon po, ma'am. Hi po, Miss Ana. Good afternoon po. Go ahead po sa inyong Amay. katanungan. Sige po. May lupa po kami along the riverside at gusto naming ipasukat. Saan po sisimulan ang pagsusukat? Sa mismo bang riverside o paano po, Atty.? Ganito po yan. Yung pag masyado pong nasa gilid tayo, halimbawa ng river, may portion po dyan na public domain. Okay? So, ang maganda po ay pumunta po, yung ano po, yung inyong ari-arian, property ninyo ay rehistrado na po. Meron po kayong transfer certificate of title na? Wala pa po, tax declaration lang Tax po. declaration. Okay. Ipasukat Oo. para i-apply po, Atty. Ganito po yan. May eksperto dapat na gagawa niyan. Doon sa tax declaration, di ba, kung titingnan nyo po doon sa bandang taas sa harap na sa front page niya, nakalagay yung mga borders niya, di ba? Sa on the north, south, di ba? Nakita nyo po, ma'am, yun? Yes po. Opo, okay, good. Ngayon, yan po ang makakapag, kumbaga, magbibigay buhay dyan, ika nga, ay isang geodetic engineer. Okay? So, kailangan po kayong kumonsulta ng isang geodetic engineer para alam niya po kung ano yung akmang sukat at pamamaraan para makagawan ho kayo ng isang location map para dyan. At later on, may koordinasyon rin po, halimbawa po sa DENR at saka sa Bureau of pero unahin nyo ari-arian ng iba o madadagdagan po kayo. Yun ang mga batas dyan. Hindi rin ho bawal na madadagdagan kayo kung by nature naggumalaw po yung lupa at napunta po sa inyo. Kung kaya nga po, ang magbibigay po ng linaw dyan at sukat na recognized by law ay isang geodetic engineer. Yun po. Okay po, ma'am. Sige po. Alright. Sige po. Maraming Okay, salamat, thank Miss you. Ana. Tawag lang po kayo ulit sa amin pag may katanungan po kayo. Alright, partner, dako lang tayo mabilis dito sa mga kasamaan po natin sa live stream. Hello po sa lahat ng mga nakatutok po ngayon. At syempre po, ay maraming salamat dito sa mga nagpapadala ng mga pagbati po sa inyo, Attorney Toto. May mga nagme-message na po sa atin dito ngayon. Pero, teka, hinahanap ko lang yung may nagtanong dito eh. Kasi ay about dun sa... Ito po, si Maria Dulce Orate may magandang tanong kasi we're discussing kanina yung Magna Carta po, no? Opo. Sa mga kababaihan. Dito po ba sa Pilipinas ay merong allowed pong space para sa mga anak ng empleyado? I mean, is that mandated by law? Or? Meron pong dun sa workplace po, halimbawa, ay meron dapat child-friendly kung kailangan Okay. na magdala ng bata. Kung kailangan po pinag-uusapan ng mabuti po yan sa HR. Kasi po, sa human resources po ng isang kumpanya, dahil dapat po, ang isang pagiging ina at ang ina na siya pa'y nagtatrabaho pa, Oo. imbis na tayo ay parang sabi nating pabigat sa ating opisina, lalo dapat nating tulungan dahil napaka-heroic po yan na ginagawa.
binabalanse pagiging ina at nagtatrabaho. In fact, sa mga maraming opisinang alam ko ay may corner po talaga or kung pwede isang kwarto. Tapos yung flooring nun dapat rubber para hindi madapa, hindi mauntog yung mga bata. Tapos sa corners Opo, dapat international may, standards po yan sa World Health Organization at sa ILO. So yes po, dapat po may ganyan. Ayun, maraming salamat po, Attorney Toto. Meron tayong ibang question po dito. Kung equal rights po ito, bakit merong violence against women and children law at walang violence against men and children? Mukhang ang question po ninyong ito, Sir Jaffner, ay hindi po para sa amin, kundi para po sa mga kongresista at mga senador. Sila po ang inatasan po ng ating konstitusyon na may kapangyarihan, sole power to come up with this law. So kahit po ako ay magalit ako dito, araw-araw po akong magsabi na dapat meron tayong equal rights para sa mga lalaki. At the end of the day po, Congress ang gagawa po ng mga batas na iyan. Pero yung vowsy po ay yan po ay batay rin sa kasaysayan, ika nga, no? Na kapag nasa isang relationship ang kababaihan ay kumbaga the woman gets normally the raw end. It's a victim of so much abuse, violence, at kasama dito yung children. Makikita nyo po sa batas na yan, hindi required na kasal, dating relationship lang. Ay, pwede rin siya. Ganyan. So, if there is a substantial distinction in the law that there is no form of discrimination there against men. Yan po ay kumbaga it can survive the test of unconstitutionality po. Pero siguro po para lang din po, since let's entertain that question, equal rights, the men and discrimination towards the men are also protected under the Safe Spaces Act. Yes, that's right. Hindi naman po pambabae lang ang Safe Spaces Act, right? Correct. Ayun po. Correct. Ayan. In fact, it expands all forms of oppression and sexual harassment, most especially sa mga training institution, hospitals, etc. Lahat po, lalaki at babae ang nandyan. Ayun. Oo. Pati Magna Carta of Women, sinasabi yung equality of men and women nandun. Ayun po. Oo. Maraming salamat po, Attorney Toto. Meron po tayong pahabol na caller po ngayon. Yes, oo. Si Sir Bobby po ng Antipolo may katanungan po sa atin. Magandang hapon, Sir Bobby. Liza Aquino po at Attorney Toto at your service. Ano po inyong katanungan? Good afternoon, ma'am at saka sir. Hi, sir. Go Good ahead afternoon po. Mayroon kasi akong kaibigan na attorney na nakabili ng lote, pero yung lote na nabili niya, part lang sa mother title. Bali, na hati-hati yun, pinagbilhan niyan ay 35. Sila lahat, 35 ka portion na nakabili. Oo. Ngayon, ang ginawa ng may-ari ng lote, isinangla sa bangko yung property, yung titulo niya. Tapos, na-foreclose sa bangko. Pagka-foreclose sa bangko, hindi ko na ibabagitin ko anong bangko yan. Pagka-foreclose ng bangko, sinubasta. Yes. May bumili. Hanggang nakatatlong sali na sa titulo. Nakatatlong sali na. Tatlong transfer na. Mayroon na mga TCT. Paano itong nakabili si attorney? Okay. Gusto niyang kunin yung around 600 square meter lang nabili niya Portion lang yon. Opo. Ganito po. Una po, yung kanya pong yung kanyang pagbili ng property na yon, ang una nating tanong diyan ay yan ba ay covered ng isang deed of absolute sale? Yan, isa yes, po. sir. Okay. Covered. May kanya-kanya sila. 35 sila lahat. And was his purchase of that portion ng mother title, was he able to transfer it to himself? In other words, may sarili ba siyang TCT? Mukhang wala. Wala. Yan, Wala. opo. Kasi po, ang nangyari dyan malamang ay, halimbawa po, kaya malaki o maliit na lupa, kailangan po due diligence yan. No? Ibig sabihin, titingnan nyo po yung titulo at kung baka at that time na binili niya ay hindi pa subdivided yan or kumbaga subdivided pero nandyan po rin yung lien ng bangko. Wala. Attorney. Yes. Hindi pa niya na isang la.
clean title siya. Paano po na nung in-acquire niya po, clean title? Clean title. Okay. But Hindi lang sila nagkaroon ng due diligence na sana pinasubdivide nila kaagad. Hindi, pinapabayaan din. ay ganun po. Ang problema po, kapag hindi po natin protect ang ating rights, medyo tayo po ay dihado po tayo sa batas. Oo. So ngayon, kunyari sinabi nyo nakasali na ng ilang tatlo. Opo. Ang lahat ng tatlong po niyan ay pwedeng mag-claim ng depensa na sila po ay innocent purchaser for value. At hindi na po pwedeng kunin sa kanila yung isa pinaka-latest owner yung property. Ang magiging recourse po, if at all, nung binabanggit nyo po, ay pumunta po ay dun sa original niyang katransaksyon na nagbenta sa kanya. At patay na po. Sandali lang po. At yun po ang pwede niyang hablain, but only for damages. Yun sana ang pinaka-simple na solusyon. Babalikan nila yung nagbenta. Opo, but for patay na damages, hindi niya na makukuha yung property. But of course po, ito po ay theoretical lamang dahil hindi po natin nakikita ang mismong papeles or history ng inyong pong binabanggit. Ito po ay paglalahad lang po dito po on the air bilang educ rin po sa ating mga tagapakinig. Okay po, sir. Yes. Okay po. Sir Bobby. Opo. Ang gusto ko lang malaman kung may pag-asa pa ba sila o wala. Para tuldukan ko na yan. Kasi nagpapatulong sa akin. Actually, okay po. Familiar kasi ako sa mga lakaran na yan. May modus operandi din dito sa Manila niyan eh. Marami ditong gumagawa. Bininta, pinoforeclose, yan. Mahirap po kaming mag-comment at this time para i-assess yung whether or not magiging successful kasi po ethically hindi po na namin nakikita yung mismo mga papeles. Ayun po. So Sir Bobby, if ever po tawag po kayo ulit tomorrow, kung pwede nyo pong i-Viber sa aming pong hotline 0919-278-3000 yung mga documents para makita po muna ni attorney. And then tsaka po natin pag-uusapan yung iba pa po sa mga karagdagan po ninyong katanungan. Pasensya na po Sir Bobby, meron na lang po tayong 2 minutes. Dito po sa programa po namin, nabitin lang po tayo. Pero ituloy po natin bukas sa inyo pong katanungan. Bukas po lagi yung hotline ng Hello Attorney, 1 to 2 p.m. po para po sa inyong lahat. But of course, sa ngayon po magpapasalamat ako, Attorney Toto, sa oras na binigyan niyo po sa amin dito sa programa. Oo, maraming salamat Liza. Maraming sa ating mga tagapakinig. Sana po ay nakatulong kami kahit papano. Ngayong hapon na ito, madagdagan man lang ng kaunti ang iyong kaalaman, ating mga kaalaman tungkol sa portrayal of women in media at pati na pag-usapan rin natin yung mga ibang kaso or suliranin tungkol sa real property. Ayun po, maraming salamat Attorney Toto. We hope to see you again. Of course. Dito po sa programa. At maraming salamat. Approve without thinking. Panotaryo na natin tong usapan na to guys para talagang wala nang kawala si Attorney Toto. Nag-iisa po Attorney Toto Villarreal for Hello Attorney. At syempre po, tomorrow yung mga ilan po sa mga mensahe po ninyo ibabasahin po namin dito sa programa. Nabitin lang po tayo for today's video. Medyo po hitik na hitik ang ating mga usapin on a Monday afternoon. Pero maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya po namin na tumutok po sa ating Monday episode. Ako po si Liza Aquino nagpapaalala dito po sa Hello Attorney. Hatid po namin ang mga batas na madaling maintindihan. Susunod na po si Tita Winnie Cordero at Doc Dennis Ngo sa DZMM Aksyon ngayon. See you guys tomorrow. Bye! Hello, Attorney.